Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Papogi ng papogi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Tayo ay padami ng padami. Praise God. As of kanina, we are almost 160 in-house. Praise God. At yung mga parating pa lamang po ay sa lobby na. Sheesh, may lobby. Alam niyo po, naalala ko when kami po ay, ako po ay nasa Rosario pa. Yan ay mga imikan lang namin lobby, malaking parking, puro pananampalataya pa lamang. At para naman po doon sa mga nakarating na ng Rosario o nabalitaan na, J1 Rosario ay sobrang blessed na. Bakit? Puro request lang nung una, ngayon nangyari na. Ano? At sinasabi naman ni Lord sa kanyang salita na ang naririnig niya na pinag-uusapan ng kanyang mga anak ay ginagawa niya. Kaya piliin po natin ang ating mga pag-uusapan para yun ang marinig ng Diyos at yun ang kanyang gawin. Amen? Kaya, minsan pa, kumusta po tayo? Tayo ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at tayo ay padami ng padami. Amen. Ang title po ng isi-share ko sa inyo today ay A Powerful Request. Everybody say, a powerful request. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Familiar po tayo sa verse na ito. Nakikita ko nga ito sa mga Facebook nyo Yung iba, ginagawa itong sticker, ipiniprint, nakakapit kung saan. But we're so familiar doon sa first part ng verse na nagsasabi, huwag daw tayong mag-alala sa kung anuman, bagkos, tayo daw ay manalangin ng may pasasalamat. Ayan, dyan tayo familiar. Pero, hindi masyadong nabibigyang ng pansin yung last part. At ano yung last part? Let your requests be made known to God. Everybody say, let your requests be made known to God. Sa Tagalog po yan, hayaan mo na yung iyong mga kahilingan ay makarating sa Diyos, malaman ng Diyos. Question, pinapaalam ba natin kay Lord ang mga request natin? Tanyo, nangalhati ang amen. So kung tayo ay 150 rito, 75 ang nag-amen. Bakit? Kasi marami tayong request sa buhay. Tama ga? Marami tayong hinihiling, marami tayong mga ninanais, hinahangad, anuman ng term na gamitin mo, pare-pareho lang yan. Kaya nga lamang, mas madalas at mas marami sa mga request na yon na natili na lang sa ating mga isip at puso. Na yung iba pa, sa halip na magsabi kay Lord, ay nagsasana all na lang. Sino rito yung pag nakakita ka ng bless na bless kung anumang bagay o saan mang larangan, ang sabi mo, sana all. Diba? Paminsan pa nga doon sinasabi sa katabi o doon sa kasama. Halimbawa, yung kasama, maraming pera, sasabihin, sana all. Di mo maintindihan kung sana all na prayer ba yun o sana all na baka naman. Iba pa yun Bikini men. Diba? Pero ano po ang sabi ni Paul sa atin doon sa verse? Hayaan mo na yung request mo makarating kay Lord. And you know what will happen kapag yung request mo nakarating kay Lord? Aba, ay may posibilidad na yan ay matupad. Yan ay maganap. Kasi yun daw nahiling sa hangin, ay di tumatanggap ng hangin. Alam naman pala natin,
ay ang humihiling sa Panginoon, aba, ay tumatanggap yan ng himala. Amen? Kaya, hayaan po natin na ang ating mga request makarating kay Lord. Pastor, pinaparating ko naman kay Lord ay bakit hindi ho natutupad? Yan. Sabihin mo nga, pinarating na kay Lord. Bakit hindi natutupad? Baka kulang sa power. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, baka kulang sa power. Yan palang request, yan ay kailangan may power. Pastor, bakit kailangan ng request ng power? Kailangan niyang request mo malakas. Kailangan niyang request mo may force. Ano? Hindi force na P-O-R-E-S ha. Yung iba kasi yan ang problema Malalaki ang force. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, force, puwersa. Ano? At may mga bagay po na nagdudulot para ang ating request maging powerful. Yan ang pag-uusapan natin. Once again, everybody say, a powerful request. Ayan. Sa Bible po, meron pong isang story na kung saan merong nag-request kay Jesus at ang request niya very powerful. Sino po rito yung mga kabataan na familiar dun sa kapag merong nagawa o na-achieve or may nasabi na iba ang dating sa iyo, anong sagot mo? Powerful! Diba? Gumaganon tayo Tayong mga 25 pababa. Siyempre, yung mga sabi Brother Jason, 25 pababa. Diba? Powerful! Gumaganon. Alam nyo, may request o may nag-request kay Jesus na talagang si Jesus napa-powerful. Napamangha si Jesus sa request na ito. Ikwento ko po sa inyo. Yan, kwentong yan nasa Luke chapter 7. Hindi ko na ho nilagay dyan at hahaba. Ay pag lalong humaba, ay di ang sunod na nuyabang na. Ay di ko na nilagay ko, kwento ko na lang po mabilis sa inyo. Meron pong isang kapitan. Ayan, hindi po Kapitan del Barrio ha. Ang tawag po nung ibang version ay centurion. Yan. Ang centurion po ay isang pinunong Romano. So he is a Roman captain. At pag sinabing centurion, ang pinamumunuan po niya ay 100. Sente. 'Di ba? Centennial. So, kapag sinabing centurion, 100 ang pinamumunuan nito. So, talagang hindi lang basta captain to, parang moron general ito. At meron po itong captain na ito, o itong kapitan na ito, meron siyang alipin na may sakit. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, alipin na may sakit. Kaya ang request niya ay mapuntahan sana ni Jesus at maipag-pray para gumaling. Dahil hindi ho basta sakit ang meron yung kanyang alipin. Naghihingalo na. Ngayon, dahil itong kapitan na ito ay Romano, nag-aalangan siyang humarap kay Jesus, kaya humingi siya ng pabor doon sa mga kilala niyang leaders ng Israel. So most likely ito ay mga church leaders. Siguro, kung sa panahon natin ngayon, baka ang mga nilapitan nito ay mga life group leaders. Yan. At humingi ng pabor at sinabi, na baka naman po pwedeng kayo ang mag-represent sa akin, puntahan niyo po si Jesus, at ipakisuyo niyo pong baka naman po pwedeng mapuntahan ang aking aliping ito, at nang siya'y maipag-pray at nang gumaling. So that's what happened. Nagpuntahan po yung mga church leaders kay Jesus at nakisuyo. Sabi ng mga church leaders, baka naman po pwedeng pagbigyan ninyo itong Roman captain na ito. Siya po ay mapagmahal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mapagmahal? Check. Sa kabila naman, sabihin mo, mapagmahal? Check. O yan, checkan natin ha, yung mga katangian na yan. At siya po ay mapagbigay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mapagbigay?
Check. O, diba? Sa katunayan nga po, mahal niya tayong mga Hudyo. What? Imagine that. A conqueror. Mahal ang kanyang sinako. Mamaya, babalikan natin yan. Yan ang mga magagandang points dyan eh. Ano pa? Sa katunayan nga po'y nagpatayo po siya ng sambahan natin. Ba? Yun daw Roman soldier, nagpatayo ng church. Aba, kung ako'y naroroon, talagang masasabi ko doon sa mga church leaders, sana, diba? Di, hinog na hinog. Hinog na hinog ang sitwasyon para pagbigyan ni Jesus. Ba, arin ng mga kasamahan kong nagbibida sa akin, karapat dapat po itong pagbigyan. At di nung si Jesus nga ay sumama na doon sa mga church leaders para pumunta, another group of representatives. Ayan, So, pag naririnig ninyo yung mga representative, ano ba yan? Mga congressman yan. Mga, basta wag lang manonood ng sabong sa kongreso. Anyway, ngayon, dumating yung second set of representative. Move on na kayo, huwag nyo nang pansinin yung sinabi ko kanina. At ang sabi, Panginoon, kami po ay pinapunta ng kapitan at ipinasasabi po sa inyo ang mga bagay na ito. Ano iyon? Sabi ni na Jesus. Kasi sabi nitong first na grupong ito, pupunta raw ako, ipagpe-pray. Ngayon, ano ba ang pinasasabi? Ang pinasasabi po ni kapitan ay ito, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang alipin ko. You see? Sasabihin nyo ako. Nasanay tayo eh. But anyway, hindi po yung centurion ang may sakit. Yung alipin. Kaya ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo. Ano ibig sabihin? Hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa amin. Dahil ako po hindi Hudyo. It's a no-no sa mga Jew, lalo na sa mga propeta na pumasok sa lugar, sa bahay ng hindi Jew. Hindi nga sila nakikisalamuha sa mga hindi Jew eh. Remember? Kaya nga, gulat na gulat si Samaritan woman before, do sa isang story. Noong kinausap siya ni Jesus sa tabi ng well. If you still remember that or if you're familiar with the story. Dahil hindi po nakikipag-usap sa amin ang mga Hudyo. Sabi nung Samaritanang babae. The same thing, alam yon ni Captain. Sabi niya, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo. Pero sabihin nyo lang po ang salita at gagaling na ang alipin ko. May paliwanag pa. Sapagkat ako po ay napapamunuan din. At pag sinabi po ng aking general na ako'y pumunta, ako'y pupunta. Pag sinabi po ng aking general na ako'y umuwi na, ako'y uuwi na. At ako po'y may mga pinamumunuan din, pinasasabi nung captain. Na kapag sinabi ko doon sa mga pinamumunuan ko, ikaw ay pumunta rito, sila'y pumupunta, at pag sinabi kong ikay umuwi na, sila'y umuuwi. Ano ibig sabihin? Sinasabi lamang ng captain kay Jesus, ako po ay man of authority. And I know kung ano ang kaya ng may authority. At kayo po'y mas higit na may authority kaysa sa kung sino man. Kaya sabihin nyo lang po ang salita, sabihin nyo lang po doon sa sakit na ikay mawala, at yung sakit susunod sa inyo. Ganon ang pagpaparating noong mga second set of representative nung captain. Nakakasunod po kayo sa story? Dito kasi iikot ang ating pag-uusapan today. Sabi ni Jesus, wow! Hindi po talaga ganun yung nakalagay sa Bible. Baka po hanapin ninyo. Pero sa version po natin, ay grabe ang pananampalataya mo. Sabi niya, grabe ang pananampalataya ng kapitang Romanong ito. At ito ang pinakagusto ko doon sa part na yon. Wala pa akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya sa buong Israel. Imagine that. Sabi ni Jesus,
Yung akin bayan, sa aming bayan, walang ganito. Diba? Amazed na amazed siya. Ang pagtataka ninyo, wala na sinabi si Jesus doon na, magaling na, sige, ayos na magaling. Wala. Oh. At umuwi na po yung mga tagapagsabi. Yung mga first representative, second representative. Iniintay nyo yung sa 4th district, hindi. At sila'y nag-uwi na. At eksaktong pag-uwi nila, nakita din nila na yung alipin ng kapitan, magaling na. Pwede ba palakpakan natin si Lord? So that's the story. Everybody say, a powerful request. So today, sa biyaya po ng Diyos, kukuha tayo ng mga aral. Ano ba ang katangian na meron yung request na yon ng centurion? Bakit siya sobrang powerful? Bakit sobra siyang pinaburan ni Jesus? Bagamat siya hindi isang Hudyo, grabeng request. Sino rito ang nagsasabi, gusto ko rin na yung request ko maging powerful? Praise God. Let's pray. Father, we bless your name. We honor you. We adore you. We continue to worship you upon our needs. Salamat po dahil sa amin palampong pag-aawitan, ang iyong banal na presensya ay naririto na. Kaya naniniwala kami na patuloy po kayong mangungusap sa amin o banal na spirito. Wala po kayong lalampasan. Biyayaan niyo po kaming malaman how to make our request powerful. We dedicate to you this day. We love you. We praise you. To you alone all the glory. This we pray. In Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Okay. Pag-usapan natin. What made the captain's request powerful? Ano ang sangkap ng request na ito ng kapitan? Bakit naging powerful ang request niya? Again, sino po rito nagsasabi, gusto mo maging powerful din yung request mo? Yes. Number 1, ang kapitan ay mapagmahal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mapagmahal daw. Check ga, check? Check. Okay. Ang kapitan ay mapagmahal. Luke chapter 7 verse 2, may isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Again, hindi lang basta malubha ang sakit, naghihingalo. Meron naman kasing malubha raw ang sakit pero mas malakas pa doon sa katabi. Mas malakas pa doon sa kausap. Pero sabi ng doktor, ang malubha ang sakit niya. Yung halimbawa, nakita mo, panay ang pasyal, etc. Kung kakatuwan mo, kalakas naman nun. Bakit kayo panay ang pasyal mo? Ay, may taning na raw ako. Kaya pala. Nag-i-enjoy na pala ng buhay. So, merong mga may malubhang sakit, pero hindi naghihingalo. Ito hong ating pag-uusapang alipin ng Romanong kapitan, may malubhang sakit at naghihingalo. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, matindi ang sitwasyon. Pagtindi ng sitwasyon, nangangailangan din to ng matinding atensyon at matinding solusyon. Kaya nga nung nabalitaan ni Roman captain na si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan, ng authority na magpagaling ng may sakit, actually, bumubuhay nga ng patay ay di siya mismo ay nag-effort na maparating si Jesus sa kanya, na narinig nyo nga doon sa story, sa kalagitnaan, hindi na rin pinatuloy, inacknowledge lang yung authority ni Jesus, and wow, we heard what happened. Pero, ito ang point ko. Yung last part ng verse 2, ang sabi po roon, tulungan nyo ako magbasa, 1, 2, 3, basa, mahal niya ang aliping ito. Everybody say, once again, mahal niya ang aliping ito. Ang unang sangkap na nagbigay ng sobrang kapangyarihan, tindi, diin, sa request po nitong centurion na ito, ay yung kanyang love. Sino pong naniniwala rito, ibang mag-pray ang nagpe-pray na punong-puno ng pag-ibig?
Di ba? Ito, malimit na naririnig na ng mga kabataan, yung nag-pray, nakita si sister. Ay punong-puno ang church. First time si sister umattend, nakita, wow Lord, answered prayer na ako, siya na ata ito. Diba? Taas nga ang kamay ng mga youth nating boys na single. Wala. Lahat kayo, give, taken na. Nagtataas ng kamay si Brother Jason. Ay, layot daw. Hindi, youth yan, youth. Okay, tuloy po natin. Ang tinding mag-pray ng in love. Ay, talaga naman eh. Nung nakita si sister na yun, nag-pray kay Lord, Lord, siya na ba, 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 siya na ba? Talaga naman. Hindi pa nakakatanggap ng gift of tongues, nagtatangs na. Siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Tuwan-tuwa naman yung life group leader, nagtatangs na yung life group ko. Iba pala naman ang sinasabi. Okay. At nung walang sagot si Lord, binali na, binaraso na, pinilipit na ang kamay ng Diyos. Siya na nga, siya na nga, siya na nga, siya na nga. Pinuwersa na. Okay. Yung mga natatawa dyan, yung mga nakareceive ng baptism of the Holy Spirit nung worship night. Congratulations. Alam niyo yung feeling nung ganon, yung nakatanggap ng baptism ni Holy Spirit. Yun yung naniniwala ka na kay Lord, tapos tumanggap ka ng baptism ni Holy Spirit, lalo ka nang naniwala. Ay! Sa nararanasan yon, sa presence ni Lord, sa Shekinah glory. Kaya sa susunod na worship night, huwag niyong palalampasin. Huwag nating babastahin yung matinding ginagawa ni Lord doon. Okay, tuloy tayo. Grabing love. Pero ito ang gusto ko makita ninyo. Labas muna tayo doon sa request. Gusto ko muna mag-focus tayo doon sa love ni Roman captain doon sa alipin. Ito ang gusto ko makita ninyo, bukod sa pamangkin ko. Pamangkin ko po yan. Yun pong Roman captain, nagpakita ng love, hindi nung nakalibing na yung alipin. Actually, mas gusto ko nga kung mas maaga pang nagpakita ng love itong Roman captain. Ano ibig sabihin? Kasi siya, nagpakita ng love, we don't know kung ano nangyari o kung paano magpakita ng love ang Roman captain na ito nung mga earlier part of the story. Hindi na kasi nabanggit. Ang napansin na lang natin, sinabi po dun sa Bible verse, mahal niya yung kanyang aliping may malubhang sakit at naghihingalo. Lesson. Show love the soonest possible. Anong ibig sabihin dito? Show love the soonest possible. Kailan ka magpapakita ng pag-ibig? Kailan ka magpapakita ng pagmamahal? Ngayon na. As soon as possible. Bakit? Alam niyo, ang dami kong nakikita, nagbibigay ng bulaklak sa kanyang nanay. That's good. Kaya lang, nagbibigay na lamang sa kanyang nanay na nakalibing na. Are you there? Di ka mas magandang magbigay ka ng flowers sa buhay? Basta naman wag namang corona. Nangyari ho yun sa aming barangay noong eleksyonan. May nagpadala ng corona doon sa aming kapitan. Kung nabasa nyo sa Facebook, sa barangay ho namin yun. Ayun. Ano ibig ko sabihin? Kasi naman, alam niyo yung, kung mababag ang ina, kung mababag ang ama, sabay pag namatay, iiyak-iyak, hay, wag ako. Baka meron ditong
umattend at kababag mo ang iyong ina o ang iyong ama ngayon, pakitaan mo ng pag-ibig mamaya. Tanong nyo, wala nang nag-i-amen, tatatlo na. Sabi nung isa, Amen! Amen! Lalong nagalit yung anak. Walang persahan. Yaan nyo, ako. Hayaan nyo ako. Hindi nyo kaya yan. Hayaan natin si Lord, hindi ko din kaya yan. Okay. Ang pagpapakita ng pag-ibig ay hindi kapag may sakit na. Ay sa kabinilhan ng prutas nung hindi na makalasa. Bakit ka naman binibilhan ng prutas kapag nakakumpine? Ay di hindi makakain. Ni hindi man lang maabot at gawa ng ang suwiro'y nakakabit. Ang nangyari pa yung bantay ang nanaba. Sabi nung may sakit pa, paabot ng ubas. Yung bantay ipipitas ng 3, 2 sa kanya, 1 lang doon sa may sakit. At bakit iisa? Ay para sa akin naman yan. Tumigil kayo, mataas sugar nyo. Kung ba't naman nga pag may sakit na ay saka samantalang nung kagaling mangain, tumigil kayo, tapos nung masama na ang lasa, hindi na makakain, ba't ayaw niyong kumain? Sabi nung magulang, nung ina o nung ama, wala na ako suutan. Sino rito yung may lolo o lola na mataas ang sugar? Kung meron man, unang-unang bilin ko sa inyo, request ko sa inyo, ipag-pray nyo siya. Kung di pa siya nakakakilala kay Lord, i-share nyo si Jesus at nang siya'y makakilala kay Lord. Padalawang request ko ito. Lalo na kung maedad na, makinig. Lalo na kung maedad na ang inay o ang lolo o lola, mataas sa sugar, o mataas ang BP, o kung ano man may mga bawal, pag maedad na, huwag nyo nang masyadong pagbawalan. Huwag na pastor pagbawalan, lalo pag maraming kayamanan. Hindi gayon ang ibig ko sabihin. Lalong nakakaawa Gagasino ka naman, ika nga ang edad niyan 4:00 na ng hapon. Alam nyo ga ibig sabihin, yun na may nababanggit ko na magtatakip silim na. Ang edad niya yung mga bandang 4:00, 4:30 na. Tuon nyo pang kukontrolin, ibigay na ang gusto. Baka kasi mamaya abutin yan ng dilim, ng tampo pa sa iyaw, na bago pa ang laswell. Hindi tayo doon nakatingin Ang ibig ko lamang sabihin, church, show love the soonest possible. Ang pagpapakita ng pag-ibig ay hindi kapag huli na. At hayaan yung iwan ko sa inyo, mga katagang ito, love is not later. It is now. Love is not every Mother's Day. Kagaling magpa-picture sa ina pag Mother's Day. Pagkatapos, hindi man lang mapagwalays. Magaling lang daw pag Mother's Day. Love is not later. It is now. Kung mga kabataan naman ang kausap, love is not wait. Diba itong sa henerasyon na ito nauso yung wait diba? Kayo ganong mga bata kayo, I'm talking with do sa mga kabatch ko, pwede ba sumagot ng wait? Sampiga. Anong wait? Hindi tayo pwedeng mag-wait, no. At talagang may mga nga-wait. Hindi tayo pwedeng mag-wait noon, hindi kagaya ngayon. Anak, ano ga? Wait! Oo, mas matapang pa Luke chapter 7 verse 3. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus,
sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo. Everybody say, mga pinuno. Ayan. Mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang alipin. So, nakita natin sa part na ito ng storya, may maayos na relasyon si Roman captain sa mga Jewish leaders. Bakit ko nasabing may maayos na relasyon? Nakakapakisuyo. Sabihin mo nga, nakakapakisuyo eh. Napakahirap makisuyo doon sa hindi mo kaig eh. Tama? Opo, kanina pa po. Tama. Nahirap makisuyo sa hindi mo kaig eh. Kaya nga, ang biling-bilin ko sa mga kabataan, sa bahay, nako, make sure na talagang laging kaigi mo ang nanay. Dahil ang nanay ang nakakaalam ng lahat ng gamit sa bahay. At pag ikay nakisuyo at hindi kayo magkaigi, maghahanap ka ng hindi mo alam kung nasaan. Huwag niyong tatanungin ng tatay niyo. Kami po mga tatay, parang bisita lagi sa bahay. Hindi namin alam kung nasaan. Okay? Meron din namang magsasabing baligtad daw. Dahil pag daw yung napagtago ay yung nanay, wala na, hindi na makikita yun. Meron gayon. Okay. Pero anong point ko rito? Ang maiging pakikisama o maayos na relasyon ay kapakipakinabang. Dahil kung hindi maayos ang relationship ni Roman captain sa mga Jewish leaders, hindi siya makakasuyo. Now, let me ask you, church, how's your relationship with your earthly leaders? Kumusta ang relasyon natin kay Kapitan? Baka naman panay pa ang kontra hanggang ngayon, nakaupo na si Kapitan, kinukontra mo pa rin. Paano kang papaboran? Are you there? The next question is, ito naman, wala naman masyadong authority sa iyo. Pero malaking bagay din na may maayos kang relasyon sa mga ito. Kumusta ang relasyon mo sa kahanggan? Yan na. Ayan na. Kumusta ang relationship mo sa iyong kapitbahay? Anong ayusin? Ayusin. Ayos? Ayusin. Ay, kamusta ka po ang ating relasyon sa ating mga kapitbahay? Kahirap kaya ang kababag mo pa ang kahanggan mo? Tingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo, wala dito noon. Mahirap yung ang kababag mo pa'y kahanggan mo. Bakit? Mamaya'y mga ilangan ka't kailangan mo ng tulong, etc. Kahirap wala ka mamausap. Naalaala ko may magkapitbahay ay magkagalit. Ay yung isa ay matanda na, nag-iisa sa bahay, napasok ng ahas. Napasok ng ahas ang bahay ng matanda na walang kasungit-sungit sa katawan ng Jesus mighty name. Ano nangyari? Talagang hiyaw na. Hiyaw na doon sa malalayong bahay dahil hindi makahingi ng tulong doon sa katabi. Dahil kababag. Ano nangyari? Maawain naman yung kapitbahay at makakilala kay Lord. Ay di, ano gaw nangyari? Hindi pa nasagot nung una. Ano nangyari? May ahas! Sabi naman nung kapitbahay na kagalit, yan ang sinasabi sa inyo. Hindi na umimik ng gayon. Anong point ko? Mahalaga yang may maayos na relasyon. Everybody say, mapagmahal. Kahit sa kahanggan. Sabi naman ng isang youth, totoo po yan, pastor. Bakit? Crush pala yung anak ng kapitbahay. Iba naman iyan. Talaga naman. Sa galing sa gayaw. Nasa si Rafael. Rafael? Nandiyan ka si Rafael? Ayun, hindi si Rafael yun. Hinahanap ko lang si Rafael. Very good ko yan. Yan inasama sa outreach sa Banay-Banay. Okay. Everybody say, love your leaders. So, okay na tayo sa kahanggan.
Okay na tayo sa kapitan. Oh. Let me ask you, are you praying for President Bongbong Marcos? Iisa't kalahati na ang nag-amen. Ba't yung pa unti? Again, bibigyan ko kayo second chance. Are we praying for our President Bongbong Marcos? Amen. Sabi ng isa, Amen. Labas din. Why we need to pray for him? Kasi ang sabi po ng Bible, pray for your leaders. Ang version na ginamit ay pray for the kings. Wala man tayong hari, di meron tayo presidente. Pastor, hindi ko gusto ang kanyang ginagawa. Hindi mo naman kailangan gustuhin ang kanyang ginagawa at gustuhin yung gumagawa. Ang sinabi ng Bible sa atin, ipag-pray sila. Dahil nga, kung hindi talaga maayos ang nangyayari at ang ginagawa, dapat nga the more ipag-pray sila eh. Pinagpe-pray ko po na mawala sa pwesto, mali ang prayer mo. Ipag-pray mo una, makakilala siya kay Lord, magkaroon siya ng banal na takot sa Diyos. Alam nyo ba na sumasarap ang pakiramdam ng taong ipinagpe-pray mo? Sumasarap ang pakiramdam niya sa'yo. Kaya kung meron kang kilala na ang sarap-sarap ng pakiramdam mo kapag nakikita mo siya, at ang gaan-gaan ng loob mo sa kanya, kahit di kayo close, isa lang ang ibig sabihin, no? Ipinagpe-pray ka niya. Amen. Kaya, who knows? Sino rito ang makakasiguradong hindi dadating ang pagkakataong makakaharap mo ang mga namumuno sa atin at hihingi ka ng pabor? Kaya maayos na pakikisama, magandang relasyon, lalo sa mga namumuno, mahalaga yan. Again, hindi makaka-request basta-basta si Roman captain kung hindi siya close sa mga Jewish leaders. Alam nyo, hindi madali ang setup na ito, ang maging close si Roman captain sa mga Jewish leaders. Bakit? We all know na ang Roma ay kalaban ng Israel that time. Sila po'y sinasakop ng Roma. Sila po'y pinagbabayad ng buwis. In short, galit ang mga Hudyo sa mga Romano. Pero bakit ang naging attorney ng isang Romanong kapitan kay Jesus ay mga pinunong Hudyo? Maayos ang relasyon. Dahil si Captain o Captain ay mapagmahal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, maging mapagmahal din tayo. Let's move on. Luke chapter 7 verse 4, pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa Kanya. Ayan. Maganda yung mga nag-aayos or nagsisik ng maayos na relasyon, yan ay dapat marunong makiusap. Uulitin ko ha, ang nakikipagrelasyon ng maayos, yan ay dapat matuto, marunong makiusap. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, dapat marunong makiusap. Yun namang iba'y marunong daw paano ka makiusap? Dali na! Usap na! Ano gang pakiusap yun? Huwag laging arestihin, huwag laging dalas-dalasin. Learn na makiusap. Minsan, sa kamatsuhan ng mga tatay, nawawala na yung please. Ako po ay guilty diyan. Parang ako laang. Yung mga kapwa ko tatay ay parang hindi. Gentle kayo in Jesus' name. Saka marunong kayong makiusap. Ewan ko, minsan talaga gayon. Parang sa kamatsuhan parang nababawasan ang kamatsuhan. Parang mababawasan ang pagkalalaki kapag nag-please. Hindi po. Hindi po nababawasan ang ating pagkalalaki kung tayo'y magpi-please sa ating mga asawa, sa ating asawa at sa ating mga anak. Mga tatay, naririyan pa po kayo. Hindi ko ine-exempt ang aking sarili. Libre po ang please. Testing nga, testing, practice tayo. Sabihin mo nga, please.
Ay, talagang yung iba'y ayaw, pinaninindigan eh. Hindi ako, oo. Hindi, sa bahay na lang, sa bahay na lamang. Tuloy natin. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana itulungan nyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Iyan na. Everybody say, mabuting tao. Meron din akong isa pang nilagay dyan eh. Ang pag-ibig ay kinakakitaan ng kabutihan. Ano ibig sabihin niyan? Hindi mo pwedeng i-claim na you're a loving person kung wala ka namang kindness. Ang hirap i-claim ng isang tao na I love you kung hindi ka namang kakitaan ng kabutihan. Mahal ka oh. Kaya nga kinukurit ko ng tuloy-tuloy. Mahal kita, kaya nga hindi kita tinutulungan para matuto ka. Oh, gayon ba yun? Ay, alam ko na hindi mo pa rin ako tinutulungan. Kaya nga mahal kita para nga magkaroon ka ng self-worth. Oh, gayon. Ang hirap i-convince ang taong sinasabihang mahal siya kung hindi naman siya makaramdam ng goodness. Pero obvious na mapagmahal talaga si Roman captain kahit sa mga Jewish leaders kasi sila na mismo ang nagsasabi kay Jesus, mabuti pong tao ito. Worthy na tulungan. Mabuti po siya. What if mag-survey tayo sa mga kapitbahay ninyo? Kumusta po ang kapitbahay niyong iyan? Ayan ha. Nakaw. Yan. Naku na agad eh. Pastor, ituturo ko sa inyo kung sino ang inyong i-interviewin at sino yung hindi. Ay bakit may gayon? Kagalit ko ho yung isa. Ay baka kung anong sabihin sa inyo. Okay. Kung napakahalaga. Naalala ko tuloy, noong yung isang byuda ay biniyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta na makabayad sa kanyang utang. Kita ko mga mata niyong iyan nung nabanggit yung makabayad ng utang. Sino rito ang nahiling kay Lord na mabayaran na lahat ng kanyang utang? Mas malakas kaysa doon sa mahalin ng kapitbahay. Okay. Tutuloy ko, mabilis lang ito. Sabi ng propeta doon sa balo, anong meron sa inyo? Meron hong langais. Siya ganyan gawin mo, manghiram ka, mag-ipon ka ng mga lalagyan, at ibuhos mo doon yung langis. At hanggat may lalagyan, hindi titigil yung tulo ng langis. Oo. Ako nung narinig ko yung gayon ang naisip ko kagad, ano kaya yun? Regular o premium? Ay di ito na. Ibinubo na nga nung byuda yung langis sa mga lalagyan na naipon niya sa kanyang bahay. At tunay nga, ang sinabi ng propeta, hanggat may lalagyan, hindi natigil ang langis. Ay di nakaipon ng madami. Ngayon, sabi ng mga anak, Inay, ang sabi lang ng propeta, basta may lalagyan, ay hindi titigil ang langis. Oo anak, ay wala na tayong lalagyan. Ay hindi Inay, hindi naman nung sinabing dapat iatin ang lalagyan ay manghihiram ho kami sa kahanggan. Yun yung nangyari. Nanghiram nga sila sa mga kapitbahay ng mga lalagyan at talaga namang hindi tumigil ang langis hanggat may lalagyan. Tumigil lang ang langis nung wala nang lalagyan. Naipagbili ang mga naipong langis, nagkaroon ng sapat na budget, nakabayad sa utang. Hallelujah. Ano ibig ko sabihin? Church, kung hindi maayos ang pakisama sa kapitbahay nung mag-iinang iyon, sa tingin nyo makakahiram ng lalagyan? Isang lesson na nakita ko, pag may hinaram kayo, ibalik nyo. Huwag nyo nang ipasundo sa may kanya. Nang hiram ng barita. Nung ibinalik, malapit nang maging pala, ang dulo. Kaya minsan hindi na laang din makahiram dahil nadala na. Baka naman may nanghihiram pa ng charger dito ng cellphone hanggang ngayon. Diba? Dumaan yung panahon na gayon. Nagtataka ka, saan galing ang cellphone nito? Ba't walang charger? Kaya yun daw may charger inilagyan ng nakakapit yung papel, nakasulat ay
Uwi na mi. Ay dahil hindi inuuwi kung hindi sunduin. But anyway, maayos na pakisama. Maaaring ang pagpapala mo ay padaanin sa kapwa mo. Sino rito yung naka-receive na ng blessing kay Lord? Bumukas ang langit, lumabas ang kamay na malaki, iniabot sa iyo yung pira. Meron na nakaranas ng gayan? Anak, ari na ang pantuition. Ano yan? Meron gayan? O kaya ay biglang bumuka ang lupa. Ayoko niyan, lalong masama yan pag sa baba galing. Ibig ko sabihin, pag pagpapalain ka ni Lord, gagamit siya ng tao. Sabi ko, gagamit si Lord ng tao. Paano kung ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo ngayong araw na ito'y padadaanin niya kay kapitan? May ayuda. May ipinadala ang DILG sa barangay nyo. Napili kayo. At bibigyan daw lahat. Siyempre, sabi lahat. Pero ang totoo, lahat ng kaigi ni kapitan. Make sense? May nare-realize tayo? Ang Diyos, pag nagpapala, gumagamit yan ng tao. Oh, hindi kayo magkaigi ng life group leader niya. Sa life group leader pa nagtampo, talaga naman. Oh, ngayon, biglang nagkaroon ng maraming blessing si pastor. Pinamigay, dinivide sa mga life group leaders at ang sabi, bigyan nyo rin mga life group nyo. Ay hindi kaigi si life group leader. Chinachat na ni life group leader, ayaw isin. Inilagay sa spam. At nung panay pa rin ang nagko-comment si life group leader, may message ako be. Hindi ko lang pwedeng ilagay dito. Binalak! Baka may nambablock pa rito, ha? Ano nangyari? Wala na. Naibigay na doon sa ibang life group member yung blessing. Sayang, 2K sana. Diba? Kaya ano ang lesson? Ayusin natin ang ating relationship. When you claim na ikaw ay nagmamahal, kailangan kakitaan ka ng pag-ibig. What else? Luke chapter 7 verse 5, mahal niya tayong mga Hudyo. Yan ang parating. Yan ang parating ng mga Jewish leaders kay Jesus na pinapasabi nila. Ano? Mahal tayo ni Captain. Ano ang lesson na gusto kong makita ninyo riyan? Ano nga uli ang relasyon ng Roma sa Israel? Magka-away. Ang Roma ay kaaway ng Israel. Ano ang lesson? Ano ang lesson? Yung iba napapayuko na dahil mukhang mahirap tayo. Ayan na. Mahalin. Kayo ang may sabi niyan. Baka sabihin nyo, mapilit si pastor. Closing prayer na tayo. At ayos na, nabula na. Hindi. Oo, gayon talaga eh. Gayon talaga. Kaya nga sabi ni Jesus, love your enemy, pray for them. Sino rito ay pinagpe-pray mo ang kaaway mo? Paano? Kita nyo yung mga tawa nyo yan. Lord, inilalapit ko po sa inyo ang mga galit sa akin. Ang kabait naman. Padalahan nyo po sila ng blessing, ng salasalabat na kidlat at pabukahin. Wag gayon, ha? Yun ni joke lang. Baka gayahin ninyo. Yun yata ang inino-notes nung iba eh. Love them. Do good to them. Pray for them. Pastor, ang hirap niyan. Kaya nga powerful. Want your request be powerful? Love even your enemies. Maganda yung librong nakita ko sa internet eh. How to Embrace a Porcupine.
May PDF, inuutay ko. Maganda. Paano daw yapusin yung maraming tinik-tinik, yung mahirap mahalin? Sakit. Pero kailangan. Okay. Alam nyo, ibang mag-pray ang nagmamahal. Nakita nyo kapag ang pinagpe-pray nyo, mahal ninyo, talagang with tears pa yan. Tama? Tama? At kapag ka pinag-pray mo, kahit kaaway, kala nung iba naka-move on na doon sa kaaway, hindi pa tapos. Be sure that you're declaring, una, love, at pangalawa, blessings to them. Bakit? May warning po ang Bible. Awit 109:17. Iniibig niya ang manumpa. Yan daw mahilig mang-curse, mahilig magsalita, magdeklara ng mga negative things sa kapwa. Iniibig niya ang manumpa, kaya't dumating sa kanya. Yan. At hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo sa kanya. Paano magiging powerful ang request ng isang bitter? Paano magiging powerful ang request ng isang galit pa rin sa kapwa? Ay ang sabi ng verse na yan ay, yan daw galit, yan nanunumpa, yan nagsasalita ng mga negative things towards sa kagalit. Ang nangyayari, hindi naman sa kagalit na nangyayari at napupunta sa kanya, kaya't dumating sa kanya. At ano pa? At hindi siya nalugod sa pagpapala. Kaninong pagpapala? General di pagpapalang lahat, pagpapala mo, pagpapala ng iba, pagpapala ng kaaway mo. You see? General yung pagpapala. Kapag hindi ka nalugod sa pagpapala ng kaaway mo o ng may galit sa iyo, lumalayo sa iyo ang pagpapala. Kaya kapag nakita mo, blooming yung kagalit mo, purihin mo, kaganda. Huwag namang dudugtungan ng kakasura. Wag! Pag nakita mong napapagpala yung nang-aaway sa iyo, magalak ka sa blessing nila. Sila'y masaya, then be happy for them. Anong ka-plastic? Sabi nung iba kasi, fake it until you mean it. Pinalitan na natin yun, tandaan nyo ga? Ano yung pinalit natin? Faith it until you mean it. Sa una, nananampalataya ka lang, mahal ko siya, mahal ko siya, mahal ko siya, mahal ko siya, hirap, mahal ko siya, kakasura, mahal ko siya. Pero nananampalataya ka, kaya dinideklara mo hanggang mamaya pa, you mean it na. Wala nang nag-i-amen. Pero, again, may warning ang Bible, ha? Lumalayo ang answered prayer, lumalayo ang favor, lumalayo ang blessing sa mga taong bitter. Kaya sabihin mo nga, sa biyaya ng Diyos, ako'y magiging mapagmahal. Lagi. Palagi. Okay. Palakpakan natin si Jesus. So that's number 1. Number 2, ang kapitan ay marunong magbigay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang kapitan ay marunong magbigay. Pinag-aralan ko po ang kwentong ito at 2 bagay po ang nakita ko na may kinalaman sa pagbibigay ng kapitan. Una, marunong magbigay ng tulong ang kapitan. Yan. So this is literal na pagbibigay ng physical goods or blessings. Bakit ko nasabi? Sa pagpapatuloy po ng storya, habang nagsasalita po yung mga first representative ni Captain kay Jesus, sinabi nila, in Luke chapter 7 verse 5, mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan. So you see, si Roman Captain ay mapagbigay talagang literal. Tumutulong po siya sa mga nangangailangan. And actually, gusto kong i-highlight again, kahit kaaway ay tinutulungan niya.
Ganun po, yung kaaway ko, yung kapitbahay ko, nakita ko, nagsasampay, hindi magkaintindihan, tutulungan kong magsampay. Baka pati ho ako'y pigain noon. Ay, hindi ho kami close. Hindi kayo close. Pero ganun ang ginawa nung Roman captain eh. Hindi naman good terms ang Romans at saka ang mga Israelites, pero ipinagpatayo pa raw ng sambahan. Kaya alam ninyo, be good eh, kahit do sa mga nang aaway sa inyo, be good pa din. Kasi nga baka sa kanila padaanin ni Lord ang blessing mo. Sino rito yung wala pang sariling bahay? Taas ang kamay. Ang hindi magtataas, hindi bibigyan. Taas ang kamay nung wala pang sariling bahay o gusto ng bagong bahay. Kasi may sarili ka nga pero parang hindi naman bahay. Sorry ha, wala akong ibig sabihin doon. Pero itinataas kong faith nyo. Taas ang kamay nung gusto ng bagong bahay. Yung iba, sawa na raw. Anong sawa na? Sa dami na ho ng bahay, na dami ng imisane. Okay. May sasabihin ako sa mga may gusto ng bagong bahay. Be sure na tayo po ay nagpapakita ng love at nagbibigay ng tulong kahit sa kaaway. Bakit? Dahil po pwede, hindi ko naman sinasabing lagi, pero po pwedeng sa kaaway padaanin ang blessing. Nagpakumbaba ka after this service. Nag-sorry ka kahit siya ang may kasalanan. Nag-sorry ka. Uy, sorry. Bakit? Ako nga nagtago ng tsinilas mo noong 1994. Eh, sorry na nga dahil para iyo, nakatampo pa ako sa iyo, 2025 na. Ay siya, sorry din. Ikaw nanisi ka pa? O yan, magkakagalit na naman tayo. Siya, sorry na din. Pinapatawad mo na talaga ka? Oo, pinapatawad na kita. Dahil imaginein mo naman ako na nga ang may kasalanan, ikaw pa nag-sorry. I admire your humility. Kakatuwa ka naman. O siya, patawaran na tayo, ayos na tayo ha. Best friends na ulit tayo. Oo, sige. Basta wag na lang partners in crime. Basta best friends na lang. Oo, sige. Nasaan ka ngayon? Ay, narinig ako sa Switzerland. Ay, anong ginagawa mo riyan? Wala na nga akong mapagamitan ng pera ko. Ikaw ga, kamusta ka? Di narinig pa sa atin. Anong ginagawa mo riyan? Ay, di pinipilit kong may paanyo aring iniwang bahay sa akin ng inay. Eh, talaga namang pagkakatagpi sa kabila, may natulo na uli sa kabila eh. Ay, anong plano mo diyan sa bahay na yan? Ay, pagbibili ko na nga sana, wala namang bumili. Ay, sige, bibilhin ko. Ay, aanhin mo naman na rin. Wala nga ako paggamitan ng pera. Ay, paano naman ako pala pagka naipagbili ko sa iyo? Teka muna. Saan ako titira? Ay, di kayo pagpapagawa ko ng bagaw. Paano ako magtitiwala sa iyo? Itinago mo nga ang tsinilas ko dati. Noong 1994. Akala ko kayo napatawad mo na. Napatawad na nga kita. Oh, sige. Asan anong bank account mo? Bakit? Baka i-scammer ha? Hindi. Okay. Are. Ting! Ano yan? May nag-notify na nga. Titingnan ko muna. Aba, ay ba't naman ako pinadalan mo? Ganang-garnay. Sabi ko naman sa iyo, marami nga akong pira. Wala na nga paglagyan. Kailan ka papagawa ng bahay? Pasimula ka na. Kailan mo gusto kang pasimula ng bahay nito? Pasimula ka na ngayon na. Kumuha ka na ng mga tao. Saan pinadaan ang pagpapala? Sa dating kaaway. Hoy, baka naasa kayo, padadaanin ni Lord ang pagpapala para sa inyo sa nananatili niyong kaaway. May kailangang mauna. Kailangan ex-enemy. Ayaw nyo natin yun. You see? Di ninyo alam. Baka humility lang ang kailangan para dumating ang pagpapala. Minsan kasi napakataas, kaya yung blessing hindi makapunta. Hindi ka maabot. Ang taas mo. Tinago lang ang tsinilas mo.
Pastor, bakit issue yung tinatago ang tsinelas ng mga panahong iyon? Nagtataka siguro yung mga kabataan. Yung kasing mga panahong iyon, yung mga kung ano-anong ginagawa, pag naitago ang tsinelas, yun ang inaabutan ng mga magulang, mahuhuli, mapapagalitan. O kaya, yung umakyat sa lansunis ng may lansunis, itinago ang tsinelas. Oh. Okay. Pagkatapos sabihing mahal, ang kasunod na agad ay dapat expression of love. Pag sinabi mong mahal, dapat may kasunod na expression. Huwag kang papayag ng I love you. Oo, I love you nga. I love you nga. Narinig na tayo sa Chowking. Oo nga, love nga kita. Nasa Chowking na tayo, masarap yung butchi. Oo, I love you. Bili mo nga akong butchi kung mahal mo ko. Butchi na nga lang eh. Hatid mo ako. Eh, hindi, mahal naman kita. Hatid mo nga ako. Taga saan ka ga? Taga Laiya. Alam niyo, mahal na mahal talaga ni BJ yung si ano. Ayoko magkamali ng pangalan. Si Lala. Inihahatid yan sa Laiya. Inihahatid ka ga sa Laiya? Hindi. Nasaan niya si BJ na yun? Hindi, inihahatid daw naman. Inihahatid. Okay na, tatapusin ko na mite. Kawikaan 11:25. Kaganda na rin. 1, 2, 3, basa. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Si Roman captain po ay matulungin, kaya hindi na ako nagtaka na siya'y tinulungan din mismo ni Jesus. At tinutulungan din siya ng mga tumulong sa kanya. Alam nyo, minsan may dadating na blessing, kaya lang, pag halimbawa sa gobyerno pinadaan, etc., minsan, nag-CCI sila. You know what CI? Ano ba ibig sabihin ng CI? Ha? Ako'y nakiki-CI din lang. Basta yun ay nabibisitahin ka. Ano, titingnan. At hindi naman laging ikaw lamang ang tatanungin nung nag-CCI, madalas kapitbahay. Ay regaho, karapat dapat tumanggap ng ayudang ipagkakaloob ng pag-ibig. Nag-a-apply ho rin ng loan, gayaan. Ano gaho? Nako, wag ho, yung mangungutang. Hanggang ngayon nga may utang pa sa akin yan, hindi ho binayaran. Sa pag-ibig, pag ho makabayad yan. Kapitbahay nga ho, hindi niya kayang ibigin. Pag-ibig, Ko. Kaya napakahalaga natulungan mo ang iyong kapwa. Okay. May iwan ako sa inyong isa pa. Favor begets favor. Ano ibig sabihin yan? Ang sino mang gustong makaranas at makatanggap ng pabor, make sure na ikaw ay nagbibigay din ng pabor. For favor begets favor. Pinaboran ni Roman captain ang mga Hudyo, pinaboran siya ng mga Hudyo, at pinaboran siya ng Diyos. Sabi nung isa, Pastor, sa dami ko na pong natulungan, wala namang nagbalik ng tulong sa akin. Sinong gayang? Huwag nang tataas ang kamay. Sa dami ko na pong natulungan, wala namang nagbalik ng tulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Humanda ka dahil ang Diyos ang tutulong sa iyo. Sabi po sa Awit, chapter 121, verse 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang hangad mong tulong, hindi naman laging manggagaling sa tinulungan mo. At kung sakali mang hindi magsukli ng tulong ang tinulungan mo, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Paano ka pa nakakasigurong ang Diyos ang tutulong sa iyo? Matthew 25:40, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Ang pagtulong mo sa kapwa mo ay hindi mo lang ginawa sa kanila, ginawa mo ito kay Lord. Kay Lord mo yan ginawa. And make sure na kay Lord mo yan ginawa at ginagawa.
para kung hindi ka man suklian, Diyos ang magsusukli sa iyo. Amen? Ano pa? Bakit ko nasabing si Kapitan ay mapagbigay? Marunong siyang magbigay ng respeto sa authority. In-acknowledge niya ang authority ni Jesus. Sa iba-iba, ika naman ako na may Romano at kayo na may nasasakupan ko, miski kagay propeta, ay sino kaga? Ay di mas mataas pa rin ako sa iyo, pero hindi ganun yung Romanong kapitan. In-acknowledge niya ang authority ni Jesus. In Luke chapter 7 verse 6, sabi po roon, kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ng ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, ito na yung second set of representatives. Panginoon, wag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan nyo ang tahanan ko. You see? Humble po itong si Captain. Marunong siyang kumilala ng authority. And in verse 7, ang sabi po roon, kaya nga, hindi na rin ako naglakas loob na lumapit dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. This is cultural barrier naman. Kasi nga, hindi siya Hudyo. Ayaw niyang maka-offend sa isang propetang kagaya ni Jesus. Sabihin niyo na lang po at gagaling na ang utusan ko. At sinabi niya sa verse 8, yung kanyang pananaw about authority. Ako po may mga nasasakupan din. Pag sinabi ko, susunod sa akin. Kaya ako po'y naniniwala, kayo po ay man of authority rin. Pag sinabi niyo po dun sa sakit ng alipin kung lumayas ka, ay susunod po yung sa inyo. Yan, ganun ang ibig sabihin niyang verse 8. Alam niyo po, namangha si Jesus. Namangha si Jesus sa sinabi nung Roman captain na iyon. Pero this is my point. Hindi lang po generous sa material things si captain. Alam niyo po ba na si Roman captain generous din sa pagbibigay respeto sa mga nasa authority? Bakit ito po ay may koneksyon sa katugunan ng mga nire-request natin? Sapagkat ang Bible na mismo ang may sabi na ang lahat ng kapangyarihan or authority na naririto sa mundo, yan man ay sa government, yan may sa school, yan man ay sa trabaho mo, yan may sa church, o kahit sa bahay. May authorities din dyan eh. Your parents are the authorities. It's not the other way around, hindi ang anak. Ang sabi ng Diyos, ang bawat kapangyarihan ng mga otoridad na yan ay galing sa Diyos. Okay? At ang bawat authority nakaposisyon ay Diyos ang naglagay. Sabihin mo nga, ang Diyos ang nagposisyon sa nakaposisyon. Pastor, nagbutuhan ho kami. Hindi, Pastor, nagkadayaan naman ho Pastor, ganito, ganyan. Appointed ho yan ganyan. No. Si Lord ang naglagay sa kanila. Period. Bible ang may sabi niyan. At sa pagpapatuloy, ang sabi po roon, at ang hindi pagrespeto, pagpapasakop, pakikinig, pagsunod, kung anumang term, ang hindi pagpapasakop sa kanila ay hindi pagpapasakop, pagrespeto, pagsunod sa Diyos na naglagay sa kanila. Kaya pala, kapag may sinasabi ang tao against presidente, against sa kapitan, against sa mayor, hindi lamang yun sinasabi ng tao doon sa nakaposisyon. Sinasabi nila yon against sa nagposisyon sa mga yon. Nariyan pa kayo? Kaya napakalaki ng koneksyon ng paggalang or pag-acknowledge sa authority sa answered prayer mo. Kaya church, it's about time to show respect to whom respect is due. To acknowledge those na karapat dapat i-acknowledge. Kung may issue ka pa rin, anak, sa iyong mga magulang, settle it. At ibigay ang respeto, paggalang na nararapat sa kanila. Kung may issue ka pa rin sa mga namumuno,
Sa school man yan, baka ikigalit sa teacher mo, naku, doon ko pa nagalit, kainaman ka na. Yan ang magbibigay ng grades. Diba? Kung may issue ka pa sa mga namumuno sa iyo, sa trabaho, baka naman meron pa rin hanggang ngayon, tampo pa kay boss. Settle it. Baka meron pang may issue kay kapitan, kay mayor, lalo na sa church. Baka may issue ka kay pastor. May issue ka kay life group leader. It's about time to settle it. Bakit? Ang laki-laki ng epekto niyan sa answered prayer mo. You want your request to be powerful? Acknowledge and respect those who are in authority. Yan ang ginawa ni Roman captain, and he found favor from the Lord. Okay. Ano pa? Kailangan na i-acknowledge mo na si Jesus lamang ang authority sa buhay mo. That's another lesson from this story. Everybody say, si Jesus lang ang authority sa buhay ko. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus ang masusunod. Ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita, ang basihan mo ng iyong mga gagawin at pagdidesisyonan sa buhay. Hindi kung anong trending, hindi kung anong uso, hindi kung anong sinabi sa social media. Kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang salita, yun ang pagbabasihan mo ng iyong mga gagawin at desisyon. Are you there? Hindi ito base, ang desisyon o gagawin sa buhay ay hindi na ibabase sa iyong emosyon. Galit ako ngayon, kaya ayaw ko dito. Hindi yung ganon. Galit ako kay boss, kaya ayaw ko na sa work na ito. Hindi yun ganon. Mahal ko siya, kaya magmamahalan kami. Ano man ang sabihin ninyo. Ano ba ang sabi ng Diyos patungkol sa setup na yan? Are you there? Pastor, wala naman pong asawa yung mahal ko eh. Oh, good. Wala rin po akong asawa. Good. Ay, ba't pinipigilan pa rin po ako? Ay, ineng, ikaw na may 13 anyos. Ay, mag-aaral muna kayo. Maawa naman kayo sa mga magulang ninyo. Ayun lang. Ano ba ang sabi ng Bible diyan? Huwag gisingin ang pag-ibig kung hindi pa panahon. Do not awaken love when it's not yet time. Di ka? Tama, JC? Sabi ni JC, hindi naman ako ka-14. Naimik pa rin, naingaw pa rin. Okay. Si Jesus ang final authority. Amen ba? Amen. At kung ano ang sinabi ni Lord sa kanyang salita, yun ang basihan natin ng ating gagawin at pagdesisyon. Lalo na sa kaligtasan. Pagpunta sa langit, si Jesus ang final authority. Walang ibang daan patungo sa langit upang tayo ay makapunta sa langit, ma-save. Wala. Si Jesus lang. Sabi ni Jesus sa kanyang salita, John 14:6. Sumagot si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Wala na pong ibang paraan. Wala na pong ibang daan patungo sa heaven, patungo kay God the Father, kundi si Jesus lang. Huwag po kayong maniwala doon sa nagsasabing may mga iba pang paraan at may iba pang daan. Sabi nung iba, pare-pareho lang yan. Doon din ang patutunguhan. Huwag po kayong maniniwala. Bakit? Kahit pa po anong gawin ninyong bilis ng patakbo para makarating ng Maynila, kung sa San Juan din kayo dadaan, ay hindi ho kayo sa Maynila makakarating. Bicol ang mararating ninyo. Kaya huwag kayong maniniwalang pare-pareho lang yung daan. Hindi. Si Jesus lang ang daan patungo sa Ama. Hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi kay Jesus dadaan.
Ano pa? In Acts chapter 4 verses 11 and 12, sabi po roon, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil niyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala nang ibang pangalang ibinigay upang tayo'y maligtas. Pangalan lang ni Jesus. Kaya si Jesus ang final authority ng buhay mo dito at sa susunod pa. Amen? Sabihin mo nga, si Jesus ang daan. Si Jesus ang aking kailangan. Palakpakan mo ng the best si Jesus. Everybody say, biyayaan niyo po ako na maging loyal sa inyo. Sino rito yung gusto maging loyal kay Lord? Sino rito yung gusto maging loyal kay Lord? Makinig ka sa pangako ng Diyos sa mga loyal sa Kanya. 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Church, kung loyal ka kay Lord, humanda ka. Kasi sa mga loyal kay Lord, He will show Himself strong. Ipapakita, ipararanas ng Diyos ang Kanyang kalakasan sa mga loyal sa Kanya. Sabihin mo nga, loyal ako kay Lord. At kung loyal ka kay Lord, humanda ka. Kasi sa panahon, lalo na sa panahong ikaw ay mahina, ipapakita ng Diyos na siya'y malakas sa iyo. And lastly, pantatlong sangkap, kaya naging powerful ang request ni Roman captain, ang kapitan ay may kamangha-manghang pananampalataya. Alam ninyo, naririnig naman natin ito in the book of Hebrews, for without faith, it is impossible to please God. Ang hirap namang i-please ni Lord kung hindi ka nananampalataya. And in this story, nakakita tayo ng kamangha-manghang pananampalataya. Verse 9 says, nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan, sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. In verse 10, anong nangyari? Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Praise God. Pero itong gusto ko makita ninyo, namangha si Jesus sa faith ni Captain. Let me ask you, ano ang request mo? Ano ang request mo? The next question will be, yan bang pinananampalatayaan mo, maa-amaze si Jesus? Sa ating pag-uusap ngayon, isa sa nakita ko, talagang makaka-amaze kay Jesus pag ni-request mo, yung mapagpala, yung umaaway sa'yo. Sabihin naman ni Jesus, yun ang request mo? Amazing ka. Pwede naman sana ang requestin mo, sila ay mangyaring masama sa kanila or what, pero anong request mo? I-bless niyo Lord yung mga umaaway sa akin. Wala pa ako nakita sa San Jose ganitong pananampalataya. Sino rito yung magtataas ng kamay na nagsasabing ang request niya ay i-bless ni Lord yung umaaway sa kanya? Ay, wala. Sabi ko sa inyo, wala pa akong nakitang pananampalatayang ganito sa San Jose. Wala pa. So as I end, isang bagay lamang, what is your request to God? And the next question will be, hahanga kaya si Jesus sa request mong yan? May isa pong evangelist si John Wesley. Ang request niya kay Lord, Lord, set me on fire so that people will watch me burn. Ano ibig sabihin nun? Lord, ang request ni John Wesley, Lord, pag-alabin niyo po ako sa aking pananampalataya sa inyo.
Pag-apuyin niyo po ako, Lord, upang makita ng mga nakapaligid sa akin na ako'y naglalagablab at nang sila man din ma-inlove sa iyo. Yan ang mga request na nakaka-amaze. And you know what happened? Ginarant ni Lord yung request ni John Wesley. Sobrang dami pong nakakilala kay Jesus sa West. Sa America, part ng America at Europe. What is your request? Let it be made known to God. Ipaalam mo ngayon kay Lord ang request mo at pahangain mo siya sa pananampalataya mo. May I invite everyone to stand up? Sa atin pong ending, naniniwala ako, may hahangaan na pananampalataya si Jesus sa lugar na ito. Sabi ko, may hahangaan na pananampalataya si Jesus sa lugar na ito. Pastor, meron sana akong gustong i-request kay Lord eh. Kaya lamang, napaka-imposible naman mangyari kasi salungat naman sa nangyayari ngayon. Isa lamang ang gusto kong malaman mo, kapatid, if you're that person, manampalataya ka pa rin. Dahil yang nananampalataya sa kabila ng salungat sa nangyayari ngayon, yan ay nakakapagpa-amaze kay Jesus. Sino rito yung nananampalataya siya'y pagpapalain ni Lord ng maraming pagpapala ngayong araw na ito? Ay wala kang trabaho. Anong sasabihin ni Jesus sa iyo sa request mong yan? Nakakamangha ka. Nakakamangha ka. Sino yung nagre-request na, Lord, make me a blessing today? Pero ikaw ay kulang. Sa ganang iyo, ikaw ay kulang pa nga eh. Ano sasabihin ni Jesus sa iyo? Nakakamangha ang request mo. Sino rito yung ang request, Lord? Marami po ang masharean ko ng gospel. Ang masharean ko ng message of salvation. Ang problema, nerbyoso ka at pa. Pero mamamangha si Jesus sa request mong yan kasi nananampalataya ka hindi dahil sa iyong nakikita. Nagre-request ka hindi dahil sa according sa strength mo. Nananampalataya ka hindi dahil sa kung ano yung kaya mo o alam mo. Nananampalataya ka kahit salungat sa iyong nararanasan at nakikita. And that, my friend, is enough para sabihin ni Jesus sa iyo, nakakamangha-yang pinananampalatayaan mo. Today, we're going to make our requests be known to God. So I am inviting everyone to close your eyes. And as you close your eyes, let your requests be made known to God. Sabihin mo ngayon kay Lord ang request mo. Pastor, imposible naman eh. Doon mo ngayon pahahangain, pamamanghain ang Diyos. Come on. Come on. Ask God. Tell to God your request. Lord, wala pa po kaming ipon, pero humihiling po ako. Biyayaan niyo po kami ng maayos na bahay. Let your request be made known to God. Lord, kagalingan po ng aking asawa, kagalingan po ng aking anak, kagalingan po ng aking kapatid, kagalingan po ng aking mahal sa buhay, kagalingan po ng aking kaibigan, kagalingan po ng aking kamag-anak. Wala po kaming budget, wala po kaming connections, pero naniniwala po ako sa inyo, and that is enough. Ano sasabihin ni Jesus sa iyo? Kamangha-mangha ang pananampalataya mo.
Lord, gusto ko pong magkaasawa. Pero wala pa po akong boyfriend, wala pa po akong girlfriend, at marrying age na po ako. Lord, this is my request. Ang ako ay makatanggap ng pabor sapagkat sinabi mo sa iyong salita na siya na nakahanap ng asawa ay nakatanggap ng pabor sa iyo. Come on, pahangain mo si Lord. Kabaligtaran ng iyong sitwasyon ang hinihingi mo ngayon. At sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon, pinahahanga mo ko. Wala pa akong nakita sa buong Israel na gayang klase ng pananampalataya. At humanda ka kasi kagaya na nangyari doon sa story, pag-uwi mo, naganap na, nangyari na, nagsisimula na yung ni-request mo. Church, let your requests be made known to God. Let me pray for you. Father, salamat po sa biyaya na makarinig ng iyong salita. Thank you for making our requests not just a mere request, but a powerful request. Request na punong-puno ng pagmamahal. Request na walang ibang layunin kundi ang makatulong at maging pagpapala. At request na nakakapagpamangha sa iyo. Oh Lord, we pray. Habang pinaalam namin sa iyo ang request namin, Lord, we pray, mamangha po kayo sa aming pinananampalatayaang ito. At matanggap namin ang katugunan ng aming hinihiling na ito. I pray and declare in Jesus' name na ang J1 San Jose family ay pamilya ng Diyos, natatanggap ng katugunan ng Diyos sa kanyang powerful request today. Give us, O Lord, today. Today is the day of breakthrough. Today is the day of healing. Today is the day of promotion. Today is the day of increase. Today is the day of your answered prayer. Today, receive your requests. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.